Magandang gabi. Kanina ka pa hinahanap nila. Ah, Isang buong program yung ano. hindi. Ano lang siya. Okay, kasi nagpaalam ako, sabi mo, okay. Hindi Na, naman 30 minutes lang. kaso partner, maganda nga yung nangyaring hearing, kaya hindi pwede wala ka ngayong gabi kasi ikaw ang inaabangan nila kung ano ang iyong magiging partner. Kung ano yung observation at kung ano ang iyong komento ngayon doon sa hearing. Okay. Alam mo, pag nag-comment ako, partner, Oo. magtatampo sa akin si Nanay Bing. Ano? Magtatampo sa akin si Nanay Bing, pero itutuloy ko pa rin yung komento ko. I know, maiintindihan niya ako. Okay. Oo. Diba? Kasi ang komento ko, tatamaan si Senator Coco Pimentel, partner. Oo. Hindi, pati lahat na rin ng mga senador kanina, partner. Unahin ko muna siya, bakit? Oo, bakit? Oo. Alam mo, matalino siya, okay, nag-tap siya sa bar, pero this time, hindi siya magaling mag-preside. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit, Para siya partner? may kinikilingan. Hindi siya naging neutral. Oo. At sobra siya nagmamadali na para may naghahabol at may nag-aabang ng taxi sa labas. Yung kanyang yung pagkakataon na ibinibigay niya sa pagtatanong sa bawat senador. Hindi lang yun, partner. Pinakamahaba ang oras na binigay niya kay dating Pangulong Duterte, kahit walang tanong, o may isang tanong, pinabayaan niya na magkwento, pati yung karinderya ng kapitbahay yata nila, pati yung high school pa siya, pati yung pagiging fiscal niya, which is, hindi na siya relevant. Pati yung pagiging instructor niya. Oo. Instructor. Oo. Okay? Sa Police Academy daw. Which is not anymore relevant with regard to the issue of war on drugs. Pero siguro, partner, parang medyo, medyo na lang siya siguro doon sa nakulangan lang ng timing para sa... Hindi siya nakulangan ng timing, partner. Oo. Kasi binibigyan naman niya ng pagkakataon din ang mga ang yung nasa kabila na para magtanong. Partner, ganito yan eh. Siya naman yung di ba? Siya naman yung chairman. Bakit niya hinayaan ito sila Senator Bato at Senator Bongo na magtanong? Di ba akala ko magiging resource person sila? Ang problema kasi is that asking questions at hinayaan ito ni Mr. Chair, hinayaan ito na to clear their names. Okay. Samantalang hindi sila matatanong. Is it not unfair? Nandoon sila to clear their names, hindi sila uma-attend sa Quadcom, at hindi sila natatanong. Sa lahat ng tanong, definitely, is pabor sa kanila. Hindi ba conflict of interest yun? Yun yung sinasabi ng karamihan na magkakaroon ng conflict of interest. Tapos sinabi, ito si Senator Bato, magiging resource person. I was thinking, uupo siya doon to answer questions. At hindi magtatanong. Ang ginawa, siya nagtanong. Sila yung lumabas na nag-i-inquire. Na pero parang Polling session pa. Yes, partner, go ahead. Polling session pa ang dating. Diba? So, ang sa akin, masakit man ito. Kay Senator Coco. Pero hindi naging maganda, for me, hindi naging maganda ang takbo ng hearing kasi hindi siya in control. Alam mo yun, hindi siya in control. Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Mr. Chair? That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry.
but I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto ka pag hindi. Tutudahan kita. Yun ang lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis doon, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungwahe. Pero Mr. Chair, forgive me for Hindi, interrupting. Speaking of patapusin mo muna ako. lengguwahe. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you. Hindi tayo Mr. magkaintindihan President, Mr. dyan. President, sir, excuse me, sir. I am relating a conversation. I am, hindi Yes, ako nagmumura. Mr. President, okay. Sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na nating hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, Kung sabihin pwede ko lang. sa kanya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumura sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po namin. Ang in control, si Bato at saka si Duterte. Sa hearing. Pinabayaan na ubos ang oras, kakakwento ng paulit-ulit na if you will destroy my country, I will do this to you. Kasi hindi kayo naging mayor, ako matagal na ako naging mayor. Ako, naging instructor ako, nagturo ako niyan. Samantalang, if you will read between the lines, lahat ng binanggit ni Senator, ni ating Pangulong Duterte, marami siyang naamin. Hindi lang siya aware. Okay, doon partner, doon sa sinabi mo nga, marami siyang naamin. At hinamon pa niya, hinamon pa niya si Senator Riza na sampahan siya ng kaso. Okay. Di ba dali na sa korte? Okay. Dili na nga sa ICC. Hindi naman yung sinabi ng korte ng Pilipinas. Di ba? Dalhin sa korte. O di sa International Criminal Court tayo. Huwag na matakot dun. Pwede ba yung gamitin, partner, bilang ebidensya? No, partner. Hindi naman ipapahiram ng Senado yung mga nila. Pero lahat ng admissions dyan, kung sino man ang mga witnesses dyan, pwede gamitin. Diba? So, hindi ibig sabihin, may case naman sa ICC. Sabihin, hindi huwag siya matakot kasi sinasabi niya before, pag nandiyan yung ICC at magkakaroon ng arrest warrant, magkakabarilan, di ba? O di hanapin niya, sabi naman niya, he's taking full responsibility sa ginawa ng kapulisan. Pero kung papakinggan mo, partner, umamin siya, pero hindi masyadong malinaw. Di ba? Oo. Kung may DDS but may Davao Death Squad ba? Kung sino ito? Hindi niya inamin kung sino-sinong nasa likod ng Davao Death Squad kahit pinipilit siyang sagutin. Binanggit si iba to. Oo. Parte. Kaya ngayon, hugas kamay, joke lang daw. Diba? Minsan kasi, pag nagpipikon ito si dating Pangulong Duterte, hindi mapigil ang bibig. Siya mismo ang nagbubulit sa kanya. Yung sabi ni sa kanya, ikaw nagbubulit sa sarili mo. Diba? Unang-una, ang dami niya inamin, patayan, diba? Ang dami-daming conflicting na statements siyang binanggit kanina na siya nagbubulit sa sarili niya, siya rin mismo, lahat ng mga admissions niya. Diba? Ang problema sa kanya, ang tapang-tapang niya magsabi na papatay niya to, papatayin ganyan. Duwag naman siya magsalita kung sino pinapatay. Either nagyayabang lang siya, diba? Sabi naman ni Danao, wala naman daw inutos. So, ibig sabihin, sino nagsisinungaling sa inyo? Nagsisinungaling ito si Pangulong Duterte o nagsisinungaling si Danao? Ba't nagsisinungaling? Sabi niya, patay, sabi ni Pangulong Duterte, di ba? So, ano to, yabang? Yun ang sa akin, partner Kasi kung magyayabang ka, panindigan mo. Sino pinapatay mo? Di ba? Laban siya nagsasabi, may hinulog siya sa chopper. Sino? Although we know, meron. Meron.
Pero ang problema nga ni Senator Leila de Lima, di ba sabi niya, at the time na mayor pa to, and at the time na siya ay commissioner sa CHR, sa Commission on Human Rights, may mga witnesses na pumupunta, pero takot lumantad. Diba? Ano magagawa mo dun? Oo. So, ang sa akin kanina, mas tingin ko kung talaga matapang sila sa ganyan at magkakamurahan ng ganyan, dun sila sa Quadcom. Diba? Sobra. Ang treatment kanina kay Pangulong Duterte doon sa Senado, parang hari. Oo. Dalawa lang ang bumira. Hindi. Sige, titiya ka. Senator Risa. Okay. Napikon siya doon. Senator De Lima. Okay? His father. I forgot his father. Labiano. Yan, si father. Yan, binanggit lahat. Yan. Matapang siya magsalita. Si Attorney Gel, Jokno. Oo. Diba? Very few. Pero tandaan mo, lahat ng may boses doon, maliban kay Senator Risa, para kay Pangulong Duterte, including Senator Coco. Mararamdaman mo yun. Huwag niyang ikaila yun. Huwag niyang ikaila sa akin. Lalo na sa akin. Sa iyo, okay, ikaila niya. Pero for me, isa ka sa mga kayubi, baka hindi niya pwede ikaila. Oo. Na naging bias siya, in a way. Diba? Bakit? Bakit ba siya naging bias? Kapartido niya yun. Naging kapartido niya, nagkaroon mas nasama na ang loob. Still, Pangulong Duterte ang nagpa-appoint sa kanya as Senate President before. Yeah. Diba? Utang na loob pa rin siya dun. Kaya lang tinanggit siya sa gano'n, hindi siya gano'ng kagaling. Diba? Kaya siya, nababagalan sa kanya, sila Tito Sen, yung grupo na Tito Sen, kaya siya natanggal. Nang-oust siya. Diba? Well, so, ngayon ko nang iintindihan, ba't kailangan siya ma-oust? Partner, kung sa Quad Committee ito, ginawa ang hearing, do you think magiging ganun ang tagbo, partner? Hindi. Bakit? Sa Quadcom, partner, marami. Okay? Maraming magtatanong. Maraming may info. Maraming nang may hawak na dokumento. Maraming magaling. Kaya takot sila. Kasi magpipin down sila. Okay, look. Ito banggitin ko lang to. Si Senator Bongo at saka ito si Senator Bato, binuli nila si Pinido. Diba? Binuli nila si Pinido. Sinisigawan ni Senator Bato. Bakit? Kasi, di ba, binanggit siya sa Quadcom eh. That's personal knowledge. As far as Espinido is concerned. Diba? Pero, to clear his name, ito si Senator Bongo, binanggit niya, may personal knowledge ka ba sa akin na ako yung parte sa pagbibigay ng reward? Wala. You prepared an affidavit, no? And submitted it to the Quadcom. Ikaw ba mismo ang nag-prepare nito? Ang nag-draft, Your Honor, Mr. Chair, ako. Tapos, pinapaprint ko na lang sa pro bono na bugad na counsel ko, si Attorney Fernandez. At nabanggit mo sa affidavit mo na ang Pogo money po ang ginagamit sa war on drugs. Tama ba ito? According to late Mayor Navarro, Your Honor, Mr. Chair. But personal knowledge, I have... so, hearsay po ito? Hearsay? Yes, Mr. Chair. Kailan at hindi pa uso yung Pogo nung panahon yun? Hindi pa nga natin alam yun eh. Hindi natin narinig. At kailan at anong taon ito nangyari, Colonel Espinido? For me, Your Honor, Mr. Chair, I've heard that Pogo, 2007 pa siguro nga may illegal gambling na. No? Pero sa what I've said, mentioning late Mayor Navarro, right after na kung matandaan mo, Mr. Chair, Your Honor, na nagtawag ka na clear na si Navarro kasi nagpunta siya sa inyo na parang nagsasabi siya na hinanap ko siya, target ko siya, when in fact ako ang chief of police at the time sa Uzamis. Wala akong pakialam sa Clarin, so focus ako sa Uzamis. But then, dumating din yung punto na parang nagpakialam ako sa ibang lugar na hindi naman totoo. So, ang pagpunta niya doon sa office ko, kausapin ako na inutusan mo raw na para maklear talaga siya, hindi na siya matakot sa akin. Na since, isa din, Your Honor, Mr. Chair, na tawagan ko naman lang, sabihan ko naman lang siya na ikaw kasali, ito, tinakot ba? So, mag-clear siya para makausap kami na welcome man siya mapunta sa Uzamis, wala man siyang problema din.
So yun ang pag-usap namin at the time. So base sa matagal na yun, ano? Base sa assessment mo, okay na siya, cleared na siya. Yun ang nag-usap kayo. Hindi ko rin alam, Your Honor, Mr. Chair, kasi wala man akong list na paano din i-cleared siya kung sakali nasali din siya. So ang katanungan natin dito is sa recollection mo, sa maalala mo, no? Yung sinabi mo, tinawagan kita to clear dito kay Mayor Navarro. Hindi ko na maalala, mga leader din natin yun doon sa Mindanao. Ang tanong ko lang naman sa iyo, bakit kailangan siyang magpa-clear sa iyo nung panahong yon? Yun din ang naano ko, Your Honor, Mr. Chair, kasama ko nga yung deputy ko, na bakit magpunta siya para sabihin hindi siya matakot sa akin kasi ang pag alam niya, isali ko siya sa list daw. Yun ang pag-intindi ko na magpunta siya. Kaya pinapunta siya from your end na hindi ako kasali sa watch list. Kaya nga recommended ako ni sa inyo sir na tumawag si Senator si Sir Bongo sa inyo para to prove na wala akong kasali sa list. So ibig sabihin kiniklear niya yung sarili niya sa iyo at wala siyang dapat ikatakot. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Anyway, yung nakalagay kasi doon sa affidavit mo, no, nung mga nakaraan na nabanggit po yung pangalan ko, na-mention mo eh. Yes, may nagtanong sa'yo doon, kaya gusto ko lang po i-klaro, narinig mo naman po kanina. To clarify, no, sinabi mo na tumawag ako to clear Mayor Navarro. I merely relate to you for you to do your job regarding his implication to drugs. Ganun naman, daming mga mayors na lumalapit sa amin. Hindi ko na po mapangalanan, maraming lumalapit na mga incumbent mayors na nababalita raw yung pangalan nila sa droga. So hindi naman po ako ang validating, hindi ko naman po trabaho yan. So pinapasa ko po sa inyo to validate. Hindi lang po sa inyo, even sa DILG kay Secretary Anyo noon, even sa ating mga CPNP pag may lumalapit na mga mayors, not only sa Mindanao, even in Luzon, medyo naawa na nga kami dahil nagmamakaawa na gusto niya i-clear yung sarili niya. Pero hindi, sabi namin, hindi po dito sa amin, hindi po kay Presidente. Meron pong ahensya niyan, ang DILG, ang PNP, ang PIDEA, to validate. So, ni-refer ko lang po ito siguro sa inyo. Isa po sa mga na-refer ko po sa inyo. I did not tell you to clear him. Wala naman po akong alam o mandato o katungkulan dyan sa pag-clear. Kayo pong nakakalam. Trabaho nyo po yan bilang police doon sa area ninyo. Tama ba, Colonel Spinido? Yes, Your Honor, Mr. Chair. That's why I understand for that reason, pinapaintindi ko siya nang pumunta siya sa akin na ganun, wala akong alam kasi dito lang ako sa Uzamis at saka hindi ko din papil yung magsali sa kung ano ang validation sa watch list. So talagang inano ko sa kanya, hindi ko kasali or alam kung ano ang record mo, Mayor. Pero ang sa kanya to clarify also na baka may intention ako or may alam ako sa pangalan niya. So that's only the way ng pag-uusap namin, Your Honor, Mr. Chair. So, klaro po. At kung wala kang personal knowledge tungkol sa akin, dun sa affidavit mo, bakit mo sinama yung pangalan ko at bakit nasingit yung pangalan ko? May pumilit ba sa'yo? Remember, you are under oath po, no? May nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka namang personal knowledge sa akin? That's why ang personal knowledge, Your Honor, yung tanungin ako, nagsabi ako na wala akong personal knowledge sa inyo about for that matter, no, na masabi natin na napag-usapan. True lang kay Mayor, late Mayor Navarro. May nagsabi sa iyo na isingit yung pangalan ko kung since wala ka namang personal knowledge. Bakit nasingit? Wala naman siguro. Sigurado ka? You're under oath. Kasi sa affidavit, although marami-rami yun ang paragraph. Meron bang nagpahabol sa iyo na isingit yung pangalan ko? Yes or no lang naman? Wala naman, Your Honor, Mr. Chairman. Sigurado ka? Yes. Yun talagang ginawa mo na affidavit, original affidavit? Yun naman ang original sa akin, Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi napunta ko doon para pag-testify, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin? I attest to that, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sinabi na ni late Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? I'm just only relating for the message, the word came from Mayor na pinupunta ko dito. Pagkatapos stated man doon na, Your Honor, Mr. Chair, bakit nasali, no? Nag-explain siya na pinapunta ko ni Sir Bong para maklear pangalan ko. In fact, mayroon nga ako ngayon, ang dala ko ngayon yung sa Lasto, basta ganun sa illegal gambling ang hinawakan niya, siya ang kasi na pag-usapan yun, Your Honor, Mr. Chair, kasi ako lang ang hipi ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa gambling, no, yung may mantin na ibigay. So
nagtanong siya bakit hindi ako magtanggap. Alam mo naman yun ang binigay ngayon. Hindi ko lang, nalasto. Basta parang inano na ngayon, Your Honor, Mr. Chair. So yun ang pag-usapan na ang pakay niya, di na ma-inform ako na pinahintulutan naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. True sa inyo ang sabi ni Sir Bongo. So yun lang, parang nag-relate lang ako sa napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit. Your Honor, Mr. Chair. So you're putting on record, you included hearsay in your affidavit? Yes, at saka sinagot ko din sa mga member ng Quadcom, Your Honor, Mr. Chair, na ganun lang, napakinggan ko lang yung kay Mayor Navarro. So purely hearsay. Para nga makasunod din po kami, anong affidavit mo yan? Anong date? Meron silang affidavit na At initial. wala ka rin hawak na Wala affidavit. akong, Can you, ano yung affidavit mo? Anong date? Yung pinag-uusapan ninyo ni Senator Bongo? Ano? Wala ka rin kopya dala ngayon, sir? Nasubmit Wala. ko. Sige, okay. Just inform us na sa next hearing. Sige. Yeah, Mr. Chair, with the permission of Senator Bongo, just a quick interdict. Senator Bongo, just short lang, short. Kung, Colonel Espinedo, if alam mo palang hearsay, pulis ka, di ba? Pulis ka, wala kang personal knowledge. Alam mo naman yan eh. No, kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bongo? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Can I answer? Yeah, go ahead. Your Honor, Mr. Chair. What did the Quadcom committee happen is to legislate aid of legislation. So that is not really the proper court that we file a case, and I must have probable cause to refer to the court that indeed person was also involved in that illegal or whatsoever. So yung sinabi ko lang dyan as aid of legislation to give them an information na yun ang nangyari talaga. No? In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman pala personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? Sabi niya. Di ba? That's perjurious, sabi ni Senator Bongo. Actually, partner, nakinig naman ako before nung unang-unang Quadcom. Nandoon si Pinido. Hindi niya sinabi na may personal knowledge siya tungkol sa reward system na involved si Senator Bongo. Ang sabi niya ganito, kaya I believe itong mga senador na to, di yun napapakinggan, yun nangyayari sa Quadcom. Nagkikismisan lang yan, pero hindi yan napapakinggan. Yung bawat word na binabanggit ng mga resource person dyan, especially itong si Senator si Senator Robin. Mamaya, panggitan natin si Senator Robin. Okay. Sinabi kasi nitong si Senator Bongo, wala ka palang personal knowledge, bakit mo nilagay yung pangalan ko? So, parang paninira yan. Yan, ganon. Inano rin siya. Binuli rin siya ni Senator Bato, ito si Pinido. Ang pagkakaintindi ko, alam to ng mga kayubi natin, saka mga clear partner, kasi sila, tapos nila yung mga hearing na yan eh. Ang sinabi nito ni Colonel Espinido at the time na pinanggit niya yung pangalan ni Bato, ang sinabi niya very clear, Senator Bongo, very clear sinabi niya sa Quadcom, wala akong personal knowledge kung ano yung papel ni Senator Bongo. Ang nagsabi lang sa akin yan ay si Mayor Navarro. Nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi niyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng quota sa pagbibigay ng mga orders, no? Mukhang at mga protection, sistema ng pag-protect, mukhang may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search mamamatay. At may sistema din na pinoprotektahan, parang katulad nitong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinoprotektahan. At may sistema ng quota, malamang galing to sa orders. May nag-order dito. At ang pinangalanan nyo naman, dito rin sa affidavit nyo, syempre, galing po to sa taas ang hepe nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni
Congressman Joel, no? Na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no? Kung ano-ano, as long as yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tukhang. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman to mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, Your Honor. At ito ang napangalanan naman natin. At nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na information from Mayor Navarro, Your Honors. Mhm. So, kung inilagay man niya yan sa kanyang affidavit, base sa sinabi ni Mayor Navarro, yung personal knowledge niya, di ba, ay yung pagkwento sa kanya ni Mayor Navarro. Yun may personal knowledge siya. Bakit? Personal sa kanyang sinabi, di ba? Okay? Mhm. Pero kung involved talaga itong si Bongo, wala siyang personal knowledge doon. Oh. So dalawang issue yun, dalawang facts yun pa. So dalawang facts ang pinag-uusapan doon. Una, kinuwento ba sa'yo? Meron, di ba? Personal knowledge yun. Yung involvement na ba to, may personal knowledge ka ba? Wala. So paano magiging perjurious yun? Mhm. Wala siyang sinabi sa Quadcom na may personal knowledge siya about the involvement of Bato. It so happened, ikinuwento sa kanya ni Mayor Navarro. Na siya may personal knowledge sa involvement ni Bongo. Mhm. See? Sabi doon sa Quadcom na meron siyang alam personally. Pero pag Kaya- mga partner, tanong lang, no? Pag mga ganong klase na sinasabi, okay, kinwento lang, pwede, masasabi ba natin na yun ay isang ebidensya? Magagamit ba natin yun? No. Hindi pwede magamit yon. Oo. Okay? Kasi Hindi kung pwede magamit puro yun. kwento lang, Kung base lang sa kwento. Kung base sa kwento ni Mayor Navarro, walang personal knowledge si Colonel Espinido. Okay. Clear yun. Very clear yun. Kaya hindi naman niya sinabi may personal knowledge. Bakit niya lang kailangan ibanggit sa kanyang affidavit? Because ang personal knowledge niya ay kinuwento, yung pagkwento, yung fact na nagkwentuhan sila ni Mayor Navarro. May personal knowledge siya doon. So pwede niya isulat yun. Mhm. Kasi totoong nangyari sa kanila ni Mayor Navarro, nagkakwentuhan sila about that. Pero kung totoo yon, involvement ni Bato, ay ni Bongo, hindi yun mapapatunayan ni Espinido. Mhm. Medyo mahirap. Hindi mo Oo. papatunayan. Oo. Oo, pero hindi mali. Naisulat niya yun sa kanyang affidavit. Bakit? Ikinuwento nga sa kanya eh. Ang fact na pinatutunayan niya doon ay nagkwentuhan sila ni Navarro. Ayun. Diba? Oo. Yun. Ayun. So, hindi ko lang alam, buhay pa ba itong si Mayor Navarro? Mukhang hindi, buhay pa ba? Hindi ko alam Oo. Hindi ko na, parang may nabanggit ko, buhay pa to. Hindi ko na matandaan pa. Oo, ayun. Yun ang sa hearing. In a way, disappointing. Yung mga involved mismo, sila yung nag-control ng hearing. Nawala, parang shadow lang si Senator Coco. Diba? Kasi So, halos lahat partner, lahat gusto nang saka gusto ding magtanong. Hindi, nandun naman sina Senator Laila de Lima, si Attorney Chel. Senator de Lima cannot. He cannot. Hindi siya pwede magtanong. No, resource person today. Oo. So wala, si Senator Risa lang ang nagtatanong. Pigil pa. Nakakat pa. Mhm. Sino pinakamahaba nagtanong doon halo? Si Senator Bato. Oo. Oh. O eto, sabi ni Car Obs, Attorney, tatayo po ba sa korte ang pag-amin na yan? Pag amin na pinatay siya? Pero wala,
Hindi naman niya binanggit yung mga Mahirap pangalan. kasi walang wala yung body of the crime. Yun. Yung tao, pinagbabanggit. Di ba? Malamang na talaga may pinapatayan, pero may yabang lang. Totoo may pinapatay, pero hanggang doon lang yung tapang nila. Pero kung sino yan, hindi nila aminin. Oo. Diba? So, hindi Yun pwede, yun. partner, gamitin yon laban sa kanya. Yung pag-amin. Okay, yung pag-amin, partner, may inamin kasi si Danao na pinatay niya na pulis. Mhm. Pwedeng magamit yun. I-trace lang nila kung sino. Mhm. Alright, partner. Trace lang nila yun. Oo. Sigurado mamaya, 9:30. May ano ba yan? Yes. Continuation? Oo, may live stream tayo sa Batas ni Atty. Claire. Oo. Oo. Alas 9:30 abangan nyo po. Kaya hindi pwedeng mawala si attorney kasi alam ko, inaabangan po ninyo kung ano ang magiging comment o obserbasyon ng ating abogada ng bayan. Ito, marami nga sila partner mga ano rito mga reaksyon. I am not pro-Riza, pero gusto ko yung ginagawa niya. I'm beginning to like her. She's doing a good job, sabi ni Joy Canosidazo. Oo. Sana daw, sabi ni Guy G. Nero, may isip sana ni PBBM na iharap si dating Pangulo at company sa ICC. Medyo mahirap yun kasi until now, ang stand ng ating gobyerno ay partner, di ba? Muna? Oo. PBBM kasi, hindi natin alam kung ano iniisip niyan. Siyempre, may halong politika pa rin yan. Baka siguro ayaw niya naman magalit todo-todo. Yung mga Duterte, mga taga Duterte, maka Duterte. No. Hindi natin alam It's more on politics yan Well, although kanina nagbigay naman ng reaksyon ang Malacanang doon sa binabanggit na tumataas ang crime rate ngayon. Sinabi ng Malacay, hindi yun totoo. Kasi kung titignan daw ang datos, mas bumaba nga ang crime rate natin ngayon compare before. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, kaya medyo bumaba yung crime. Tingin ko lang ito, mga kayubi. Bakit bumaba ng konti yung crime rate noon panahon niya? Pandemic Lahat wala nasa bahay. pa. Lahat nasa loob ng bahay. Nakot namatay. Pero siyempre, meron pa rin yatang EJK noon. Diba? Hindi lang natin alam. Correct. So, yun. Saka tandaan mo mga partner. May nakita si General Torre, di ba? Doon sa Davao. Dinudoktor ang blatter. Para lumabas na maganda yung Davao City. According to General Torre yan, hindi natin gawa-gawa yan. Okay. Na bueno, partner. Again, mamayang 9:30. Sige, partner. 9:30, partner. So, paano? 9:30, live stream tayo sa Batas ni Atty. Claire Castro. So, magpapaalam na ba ako, partner? Sige, partner. Para may time. Kasi mag-e-exit na rin ako. Magsasamson ka pa. See you tomorrow. See you tomorrow, partner. Partner. Wait. Hindi dumating si Senator Rafi Tulfo. So, sigurado mamaya yan. May komento, partner. Paano yan? Sino ba magpapaburger sa atin? Ako o ikaw? Kailan? Bukas? Oo nga, no? May ano tayo dyan. Sigurado. Ako ba? Mga kayubi tandaan nyo may magpapaburger bukas pagpunta ko doon, Remember that. Alright. See you, partner. Abangan ko yan. So, paano? Hanggang bukas magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, papalalam, magtulugan ang inyong karapatan. Bye-bye!